Mga kapatid, magandang gabi sa inyo lahat. Sira na yung isang mic namin, kaya ito, pagsasaluhan namin ni Chip tong maliit na mic na to. Kasi mahina, boss. Kaya ako, malakas ang boses ko eh. Okay, mga kapatid, ito, meron kaming transmission dito. Actually, na-feature na natin to doon sa isang vlog nung nakaraan eh. Oh, pero ibang transmission yun. Hindi, ito rin. Ito Feature rin, natin. Kaya lang, yun yung kinakalas pa lang. Oo. Tapos sabi nga natin, kung kung makakakuha na tayo ng ganito, tapos na sana problema. Wala matukuha nito. Hindi pala kasama doon sa rebuilding kit. Hindi kasama, iba Hindi pala. kasama. Iba pala. Ang rebuilding kit niya, plate lang, tsaka yung clutch. Yung clutch lang, yung plate. Ngayon, Chip, ano-ano bang mga transmission yung ganito ang klase ang ano? Halos puro Toyota eh. Toyota? Yung mga Vios, Vios, Avanza, yung Innova. Innova. Tsaka yung bago ngayon, yung Rush. Rush ba yun? Rush, saka Rush. yung Cross. Cross ba yun? Cross. Yun eh, yung ano nila eh. Ganito rin ang pyesa. Okay, ito mga kapatid, kaya namin na iba-vlog to kasi nasisiguro namin na maraming magkakaproblema dito sa transmission na to. Kasi para sa amin ni Chip, hindi siya ganun ka-durable. Oo, iba kasi yung pyesa niya, kumbaga sa throw-away type. Throw-away, disposable. Disposable eh. Oo. Wala kang ipapalit, kundi palitan mo talagang buo eh. Ang pwede mo ba sabihin, ano ba yung mga symptoms ng mga ganitong klaseng... Ayan, yan yung mga medyo matagal yung atras. Tapos pag pumasok, biglang lumalagabog. Lumalagabog. Oo. Kahit sa drive, ganun din, matagal. Oo. Tapos biglang papasok. Biglang papasok. Yung kasi nag-iipon pa ng pressure dito eh. Sumisingaw hanggang sa madadaig sa nung lakas ng pressure. Oo. Hanggang napuno, bigla, tutulak. Pero sa dinami-dami nung in-overhaul nating transmission dito, tulad ng mga crosswind na yan, yung iba mga sa Starex pa nga iba. Bakit ito? Anong kaibahan nito? Ito ang kaibahan niya, ito lang eh, itong plate eh. Yung mga unang labas, Oo. yung isang buong plate na ganito, papalitan mo lang ng o-ring. Ito kasi parang o-ring na rin to eh, no? Kaya yan ay o-ring niya eh. Molded piston. Yung goma iminold doon sa piston. Oo, pero ang trabaho nito, ito rin. Ito rin. Kasi yung ibang mga lumang yung transmission, old mode na, oo. Kakabit mo lang ganun, okay na. Yung plate hindi mo papalitan. Ito yung sa lumang transmission. Ito. Oo, pinapasok to doon sa clutch pack. Oo. 'Di ba? Pag binubuo mo na yung clutch pack, pag Meron- ina-assemble mo na meron doon sa case niya, ipinapasok to. Ito yung pinaka-seal niya. Seal. Oo. So ito, pagdating dito sa transmission ng Toyota na to, Wala, ito na. Ito na. Buo na. Palitan mo itong buo lahat. Lahat ipakita ng kaya pack natin yung ano, yung rebuilding kit. Sige nga. O nga, kunat. Si kunat, oh. Paabot nga. Kunat, liga dito. Paabala. Paabala. Si kunat kasi, nagbubuo pa ng, ayun, no, yung Toyota, transmission ng Toyota. So, yung ano muna, rebuilding kit muna. O yan. Kasi po mga kapatid, ito, hiwalay ang rebuilding kit saka yung kanyang molded piston. So, yung rebuilding kit, ito. So far, ito naman ngayon ang talagang trusted namin na brand, itong Transnation. Kasi ang dami na naming nagawa na transmission. Ito binibili natin. Mapa kung ano-ano mang brand yan, model. Ito yung mga lining niya. Normally, kapag ka nag-overhaul tayo, Chip, pag nag-overhaul tayo ng transmission, ito lang ang binibili namin. Ang ino-order namin sa supplier, ito lang. Kaya pala sabi ko, ba't wala yung mga o-ring. Ito yung o-ring nito sa pump lang to eh. Iilan lang yan. Gasket lang to eh. Gasket lang yan. Samantalang, tsaka hindi siya bilog. Square siya. Square. Hindi siya bilog. So Ngayon, ngayon, palang o-ring niya, nasa kabilang kahon. hindi, hiwalay talaga. Nakahiwalay. Kasi nung binili namin to, tuwan-tuwa kami nung dumating. At makaka-assemble niya. Mabubuo na namin itong transmission ng Avanza. Oo. Aba, wala yung molded piston, yung 5 piraso. Oo. Ang mahal-mahal na nang bili namin dito, wala pa yun. Ngayon, kunat. Abala ulit. Nasaan yung molded piston? Ayan, dito lang yan. Chip, dito muna yan. Oo. Nasaan ngayon yung molded piston? Ito na po. Ito na. Ito. Ayan. Inaabala nyo. Ayan. Ay, yung bago. Ito. Nakahiwalay pala. Ayan. Ito yung bago. Ayan. Okay. So, ito mga kapatid. Ayan, 5. Mga molded piston niya. Oo, 5. Asawa yan. So pag ito ay nasira,
Kasi lahat ito may ano oh, May o-ring. andyan na yung o-ring niya kasama, nakamold Oo. na. Para siyang sapatilya oh, Oo nga. no? Labas at loob, ito Oo. na yung o-ring niya. Yung pinaka-o-ring niya. Naka-o-ring niya, dito na. Ngayon, Chip, hiniram ko yung ano mo. Hiniram ko yung caliper mo. Kalip. Oo, ito yung ngayon, caliper ni Chip. Ngayon, pinasinukat ko ngayon to, itong original. Ang nasukat ko dito, ito. Tsaka ito. Ito pareho niyan. Oh, yung luma, yan. Ito, Chip, susukatin ko to, May difference ang ilan. Hindi ko napansin. 1.5 mm. Aba, malaki rin ah. Oo. Kaya nga dulas na siya eh. Oo, dulas. O ito, ang nakuha ko ay 7.5. Oo, 7.5 ang nakuha ko. millimeter. Millimeter. Hmm. Ngayon, ayan ito, luwag o, tignan nyo. So, Oo, i-adjust ko yung ating caliper. Wala nang kapit. Ayun. Ang nakuha ko ay 7.65. May So, 5 millimeter ang diferensya. May 1.5 millimeter Ang diferensya. na diferensya. So, iyon, mga kapatid, para lang maano nyo, ito kasi may pinapasukan to eh, piston. Oh, meron din yan. Oh, Kasi ito yan, kailangan dalawa yan, wala rin parehas yan, singaw oh. dyan, ah. Ngayon, ito masikip, ito maluwag. Kasi yung goma nito, Ay, sira na. sira na. Tumigas na nga eh, tignan mo ang tigas. Tignan mo yung labi. Oo, matigas na. Tsaka Oo. yung labi niya rito. Oh, kung ayan mapapakita iba mo rin siya, dito oh. So meron ipakita siyang- po meron namin sa siyang- inyo. Meron siyang ito. Oo. Ano. Okay, Kaya sumisingaw na kaya siya. singaw na. Ngayon Chip, sige nandito na tayo. Ito, mga hindi siya ordinaryong pyesa. Oo. Anong naging dahilan bakit ito mabilis na yung nasira yung goma? Eh kasi kung tutusin, napaka ano lang nung ano, parang oil seal lang eh. Yung oil nga yan. Oil seal lang oh, yung dulo. Pero ito namantay ka agad eh oh. Pumantay ka agad siya oh, nawala na yung pagka-oil seal niya Ito oh. parang nainitan masyado. Oh. Kaya nung lumamig siya, minute ulit, ayan, pumantay na parang naluto. So ibig sabihin hindi pwede talaga nag-overheat itong mga transmission na to kapag merong ganitong pyesa sa loob. Dapat lagi siya malamig. Lagi siyang ano, hindi siya talaga Kasi piksado rin to, nga rin, nag-overheat makina mo. Overheat din to. overheat din yan. Oo. Hmm. Pero mas maganda to, may sariling cooling system. Oo, lalagyan talaga nung extra. Hindi pwede yung sa radiator lang. Pag gusto mo makasiguro, lagyan mo extra. Kasi yung cooler sa radiator, Maliit lang yun. maliit lang yun. Mm. Pero bakit kaya ganun ang design? Hindi, kasi hindi naman masyadong mainit sa kanila eh. Ayun, yun. Ibig sabihin nito, dinisign to sa Japan. Sa Japan Oo, nagyayelo, ayun. hindi masyadong mainit. Inobserbahan din nila Oo. dito, umubra naman. Pero Oo. yung sumusobrang traffic, tapos kulang ka sa langis o kulang Oo. to, hindi na kaya ng cooling Oo. system. Tsaka kasi kung kulang sa langis talaga, iinit eh. Oo, Tandaan niyo po cool. mga kapatid, yung ATF, yan ang cooling fluid Oo. ng transmission. Kung halimbawa, 7 litro yung laman ng ATF mo, naging 5 na lang, o kulang ng 1 litro, naging 6. Masisira yung computation ng Oo. nag-assemble. Saka yung Gumawa. temperature niya. Tataas ang Oo, temperature. tataas temperature kasi kulang sa ATF. Oo, Oo, kasi dun siya naka-design sa 7, ginawa mo. Oo, naging Kaya 6. kulang. Eh yung ano, posible din ba yung madumi na yung ATF mo? Oo, Hindi man lang- malaking yun. Pagka madumi, talagang malaki masisira. So masasabi mo ba yung mga yung Toyota Rush, Cross, Wigo, Oo. yung mga automatic yung Avanza, Innova, dapat ba yan frequent nagche-change oil? Ay, dapat. O kasi pag ganito yung ano mo. Nag-aano rin ng init yung yung mga dumi. Pag madumi na. Saka magaspang dito sa sa goma. At saka Chip, yung mismong may-ari nung sasakyan, Oo. siya ang nakakaalam kung paano niya ginagamit yung sasakyan niya. Pag ingatan nyo, nako, napakamamahal ng pyesa niya. Eh, biro mo, kung palagi kang traffic, araw-araw traffic, tapos kung Yeah. magmaneho ka, Barubal. barubal, di ba? O kung halimbawa, sabihin na natin na talagang gamit na gamit mo, ang tinakbo ng sasakyan mo, o 200 kagad. Oo. Eh, pero dapat within yung interval nun, siguro, ang mga ilang kilometers dapat nag-change oil to. Hindi ko makalkula kasi ang sa makina 5,000 to 7,000 kilometers, di ba? Eh, Kasi wala naman tong combustion, pwede siguro kahit na tumagal ng konti. oo, basta ang isipin nila,
yung transmission nyo, halos yung ano niya, yung mga piston. Eksakto lang yan. Oo, ayan o, tignan nyo, parang oil seal siya. Oo. Mas mabuti pa po yung oil seal ng makina, stationary. Ano ibig sabihin ng stationary? Nandun lang yun eh. Ito po kasi, yung oil seal na to, gumagalaw. Gumagalaw to eh. Oo gumagalaw. Kaya nga po ito ang tawag molded piston eh. Di ba? Ito gumagalaw. Ang problema, pag gumalaw siya ng gumalaw, chip, ano mangyayari? Sisira. Masisira. Kaya nga, kunat, pwede mo ba ipakita sa kanila yung ano mo dyan, yung oil cooler mo dyan? Diba, may oil cooler ka? Kasi mga kapatid, para lang maingatan nyo. Kasi kung hindi mangyayari itong isasuggest namin sa inyo ni Chief, mag-o-overheat ka talaga. Kasi iba ang klima dito sa Pilipinas. Oo, tsaka hindi naman laging nasa isip mo yung sasakyan mo. Minsan may iniisip ka rin iba eh. Nalilibang ka, gamit ka ng gamit. Oo. Tapos ito, Chief, pwede na ba ito sa ano? Pwede na ba ito sa Innova? O kaya sa Avanza, pwede na ba yung ganyang kaliit? Hindi malaki na ito, okay na ito. Malaki na ba yan para sa transmission? Oo, yung original nga yan, nasa loob lang ng radiator, sa lower radiator maliit lang yun, ilang tubo lang bumalik yun, tapos wala na. Wala na. Pero, ito, mas maano to. pero Chief, paano kung may diferensya na? Kaya pa ba nito? Hindi, pag may diferensya talaga. Overall Wala tayong magagawa. Overall na yun. Okay, eto ngayon ang isang tanong ko, mga kapatid. Siyempre, wag naman magagalit yung tatamaan. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magalit. Kasi kung mapapansin nyo po, ito, pinakita na namin sa inyo kung ano yung brand ng pyesa na ginagamit namin. Brand nyo talaga, pati ito, sa online, makakabili kayo. Ipinapakita namin sa inyo. Kasi mga kapatid, pagdating po sa kaso nitong transmission na to, hindi po pwede dito, yung bibili ka ng surplus, ililipat mo yung laman loob. Hindi, kasi gamit na eh. Ika nga, umandar man yun, hindi siguro tatagal ng taon. Mga uulitin mo ulit yun. Oo, kasi nga dahil nga dito. Hindi mo magarantiyahan yun. Ito, magagarantiyahan mo to. Bago talaga. Oo, bago talaga. Kaya nga may nabibiling pyesa. Oo, meron eh. Oo. Kaya, kasi mga kapatid, kung walang nabibili ito, yung package na to, pakita mo yung label, ayan o. Ayan po yung buong molded piston. O ito, ayan po. Automotive Total Sealing Solutions, world class brand. Okay. May nabibili. Meron naman. Ibig sabihin, talagang nasisira. Kaya yung mga transmission nyo, kung yan ay Toyota, 5 modelo pala yun, RAV4, Innova, Tsaka yung mga modelo ngayon. Cross, ganito na rin yung modelo. Kapag na-experience nyo na yung nag-jerk, yung biglang iipon muna ng pressure, pinapainit muna, yung mga ganon, ito yun. Kasi nga pag mainit na yung yung fluids, saka lang to medyo nag-expand ng konti. Kasi pag malamig, wala, nananatili siya doon sa kanyang state na naka-shrink yung goma. 'Di ba? Paano Chief, dito sa atin, dahil nga tayo pag nag-overhaul, palit tayo ng bago. Paano kung halimbawa hindi pinalitan ng bago, pero umandar, napaandar naman? Ayun yung tinatawag na mga palusot. Hindi tatagal yun. Hindi tatagal yun. Pero maganda yun sa una. Kalimitan yata gumagawa ng gano'n yung mga nagba-buy and sell. Buy and sell. Hanggang pagka nabenta na yan, bahala na kayo dyan. Yun. Ano ba dahilan bakit gusto mo na palit tayo palagi ng bago? Ayan. Kasi dito naman ako hindi yung... Kasi pagka hindi mo pilitan at bumalik, back job. Okay. Hindi mo na masingil, pero susweldo mo yung taong gagawa. Lugi naman. Lugi naman tayo. Tapos, mapipilitan ka ngayon bumili ng... Oo, kasi magagalit may-ari. Siyempre. Tapos, gagawin mo yan. Gusto kong kumita ng malaki. Hindi ka nakikita, backjob na eh. Baka na maghabol. Kasi mga kapatid, ito po, ibang presyo. Hindi katulad ng mga crosswind, yung mga ginawa natin, mga Pajero. Simple lang yun. Simple lang yun eh. Isang rebuilding kit lang yun. Ito po kasi, dalawa eh. Dalawa yung kit niya eh. Sabihin na namin sa inyo, dito pa lang sa dalawa na to, umubos na kami ng 30,000 plus eh. Dito lang sa dalawa na to, 30 plus na. Di ba? Kasama pa yung uutusan mo kukuha sa supplier. May inutusan ka pa. Tapos, yun nga, kung babackjob pa sa'yo dahil siningil mo yung 30 plus o kung magkano, tapos hindi mo pinalitan
Ng pyesa, oo. Pyesa, sige, ito pwede. Palitan mo ng bago to eh. Yung mga lining, Mga lining. mga plates. Tapos, hindi mo pinalitan to, babakyap. Back job. Malaking problema. O ngayon, Chip, bakit yung iba sabi mo nga, paano mo binubuo yung mga layer ng clutch na yun? Paano mo binubuo? O ito, ayan o. Ay, bubuhay mo talaga to. Pag-aaralan mo kasi, nga rin, isampa mo na, nakasa mo na, na isa clutch pack niya, maluwag. Kukuha ka ngayon ng makapal, maghahanap ka dun sa repair kit mo na medyo makapal. Mag-a-adjust ka. Oo. Yun yung adjustment niya. Ngayon, kung tukod naman, makakapal naman yung nailagay mo, hanap ko ngayon ng Mas manipis na manipis. plate. Oo. Pero yung clutch lining niya, ito, standard to lagi. Bago palagi. Oo, bago. Oo, bago palagi. Itong plate, minsan may makapal, may manipis. Natural yun eh. Talagang pagbili mo ng repair kit, may makapal, may manipis. Oo. So, Merong hanapin mo yung tama. yung tama. Para kasi kapag manipis, pagka maalog, dadagdagan mo ng makapal. Pag Oo, makapal naman, Oo, kasi pag maluwag, atrasado sa cambio. atrasado sa cambio. Oo. Pagka naman masikip, Ayaw nang kumambyo. ayaw nang kumambyo. Kasi dapat smooth. Oo. Meron akong kakilala. Mm. Kasi manipis na yung clutch. Hindi siya magpapalit. Ang hahanapin niya ngayon, dadayain niya yung makapal na plate. Kaya ganun makakapal. Oo. Minsan dodoblin pa eh. Dodoblin pa. Ang problema, dahil sa luma na nga yung lining, yung clutch, Naputput na. napupudpud, nadudurog. Kasi meron na kaming ginawang ganon. Ang mabigat nun, okay lang yun eh. Oo. Ang mabigat doon, yung nawala na yung gumagawa, hindi mo na makita. Hindi mo na- Ibinla ka na sa cellphone. kasi Hindi mo na makita. binla ka na sa cellphone. Yun nga po mga kapatid. Ito pa po. Ito. Ang isang maganda po doon sa palit laman loob, palit. Dapat kung halimbawa bibili nung gitna talaga Oo. at palit ng laman loob, wag mo na ipalit ng laman loob. Yun ang gawin mo. Yun na yung overhaul mo. Oo, yun yung na yun. binili mong Japan Surplus. Oo. Di ba? Bakit palit laman loob? Ang nangyayari kasi, pag pinalitan yung isang clutch pack lang, Oo. tapos yung luman in-retain, tapos yung ipinalit ang modelo galing pala sa 2000 model na modelo. Oo. Tapos yung pinagpasukan 2010, 10 years yun. Oo. Ang pagitan nun, may wear and tear na yung Gamit na yun. gamit may napupudpud na dun talaga yung clutch pack. Ang nangyayari, nagiging chapsuy. Chapsuy na yan. Oo, hindi na po yun mapapatino. Kaya pag ganun ang history, yung mga ginawa namin, ilang beses na ito na overhaul. Sir, palit laman loob yan. Wala na. Sabi ko, bili na tayo nung gitna. At yung gitna na yon ang aming overhaul. Ito, good as wala na yan. Kasi pag back job nun wala na, babaka na naman. Baka na naman, Oo, problema na naman. Kaya- Abala pa sa Oo. may-ari. Kaya nga, hindi na natin tinatanggap yung ganun. Pag ipinilit na i-overhaul, hindi na namin tinatanggap yun kasi napakalaking trabaho. Pinagsawaan na ng mekaniko. Oo kaso minsan hindi nababantayan ng may-ari. Oo, merong ganun, mga busy, mga nagtatrabaho din. Yung iaasa na lang sa mekaniko, trusted mechanic tawag doon. Oo, trusted mechanic. Kung hindi mo naman trusted, bantayan mo. Opo, kaya nga po kami, nandyan yung mga kaibigan din natin ng mga shops, no? Si Menard Casabal, si BC14 sa Cavite, saka sa Batangas. Kami naman dito sa Rizal. At yung iba, may mga shop din. Yan si nandiyan sa Bulacan. Kukumustahin ko na kayo, Pop si Pop, saka dito si sa Dakanay. May mga shop yan Kung magkamali yung trabaho, babalik mo sa shop Oo, sa kanila rin. Oo, Sa shop, diba? sa shop. At least may babalikan kayong shop. Paano yung walang shop? Ay, mga outside service. Di ba? Ayoko naman natanggalan sila ng trabaho. Pero kung kakilala mo naman talaga siya, walang problema. Okay lang. Okay lang yun. Kakilala mo, mag-home service sa'yo, okay lang. Dahil talaga, maaari magkaibigan pa kayo. Pero kung medyo Tinawag mo lang Oo. sa tabi-tabi dyan. medyo stranger sa'yo, malulugi ka. Okay lang sana kung talagang ikaw na bumili ng pyesa. Kaya nga po ito, kaya pinapakita namin sa inyo. Pag ganun ang problema, kayo bumili ng pyesa lahat, tawagin mo na lang yung mekaniko, technician, o sige, gawin mo. Kayo nang gumawa. Kayong gumawa. Pero pag yung palit laman loob, yung sa palit laman loob po ang sinasabi natin hindi natin tinatawaran yung galing nung nag-home service, hindi. So ang inaano natin dito, kaya namin pinakita sa inyo yung pyesa, huwag papayag yung may-ari ng sasakyan na hindi papalitan ng bago. Oo, kasi gamit na yun. Babalik lang nila yung dati. Oo.
Di ba kasi, pag hindi pinalitan ng bago, sigurado, Babalik. babalik. Maaaring hindi 6 na buwan kasi 6 months ang warranty. Ah. Sa automatic transmission po, 6 months ang warranty. O lalampas sa 6 na buwan, paano kung 6 months and 1 day? Wala na. One day. Hindi mo na makukontak yun. Bablock ka na nun. Hindi na, kaya nga po, ito mga kapatid. Siyempre, awareness lang. Itong transmission ng Innova, Wigo, Cross, Avanza, RAV4, at yung, ano pa yung isa sinasabi mo? Basta yung mga Toyota at yung mga bago pang design ngayon ng transmission. Mga bagong design ganito na. Magamit ito. So, alagaan nyo po yung inyong transmission. Hanggat maaari, frequently, nag-change oil na kayo. Medyo magastos, pero mas malaking gastos pag nasira. Oo. Napakalaking gastos at abala pa. Di po ba? Magkano lang naman ang ATF? Kahit drain and refill na lang kayo, kung alam nyo naman na, halimbawa. Alam yung kulang, refill. Ang problema kasi chip, walang dipstick yung iba ngayon. Ay, mga bagong labas. Kaya hindi mo makita yung oil. Walang dipstick. So, paano gagawin nyo? Go to your trusted shop. Doon mo na lang pa-check. Pwede naman pa-check mag-ano kayo ng malinis na container, patanggal mo, pag maganda pa, pabalik mo. Pwede ba yon? Pwede rin, pero mas maganda, palitan mo na. Palitan mo na. At saka po yung filter. Ito yung filter chip Hanggat maaari, palit na rin yan. Nagpapalit ng filter kasi ito yung sasagap lahat ng dumi. Mga kapatid. Ayan. Diba? So, itong mga pyesa na to, mga kapatid, ayan. Alin ba yan dyan, chip? Ito, hindi pa kasi namin kinakalas Ito. Ito, ayan. Ayan, alin yan? Alin yan? Ito. Ayan, ayan, Di pa namin nakakalas Ngayon, yung iba nandito pa. Ito, ano marami ba to? pa dyan. Ayan. Kasi pag, ayan. Ayun, nasa loob. Ito. Yan yun. Diba? Ito. Ito. Ito pa, mas maliit. Mas maliit. Ngayon tanong nila, ang tagal-tagal na dyan yan sa inyo, ba't di mo pa kinakalas? Ayokong kalasin kasi isa, pagka nagkahiwa-hiwalay, may nahulog na wala. Problema. Hindi, tsaka di ba, hindi naman po kami magaling. Palagi sinasabi nito, hindi kami magaling, pero matyaga. Kung wala pa yung pyesa, ba't mo kakalasin kagad? No. Ngayon, pag dumating yung pyesa, habang kinakalas mo isa-isa, ibalik mo rin yung bagong pyesa na. Oo, bago na. So walang magiging mali, di po ba? Paano kung wala talaga yung pyesa, kinalas mo na, wasak tuloy. Babalik mo na naman yung luma. Pag tumagal yan na masisira din At saka hindi mo malalaman, siyempre tayo may edad na. Dapat nawala, hindi ko alam kung saan ko nilagay. Buti sana kung may mga diagrams. Yung sa kasa, may diagrams yan Hindi, kahit may diagram, di ko na nga alam kung saan ko nilagay. Yun nga, nakakalimot Minsan nga, di na ako kakilala yun mga kapatid. Yun ang style, ayun ang technique. Di ba? Pag nandyan na, kompleto na pyesa mo, tulad nito, kompleto na, bukas titirahin na to ni Kunat. Tsaka mo saka namin pag-iwalay isa-isa pag-iwalayin. Habang kinakalas ni Kunat, ito, kasi ang tawag dito clutch pack isang clutch pack yan. Isang clutch pack to. So si Kunat, kakalasin niya to, dito na muna siya magtatrabaho. Pag nakalas niya na to, bubuin niya na ulit to, tapos na. Iwalay na ulit na gano'n. Walang nagkapalit-palit, walang nagka-mistake. At siguradong kung ano yun yung kung ano yung tinanggal mo, di ba? So yung mga kapatid, sana nakuha nyo. Kung may tinamaan, sorry. Pero ito po para sa mga owners, para sa mga may-ari ng sasakyan. Yung mga Toyota na yan at yung iba pang mga bagong sasakyan, ganito na po yung design ng kanilang automatic transmission. Ganyan. Gumagamit na sila ng molded piston. Hindi na po katulad ng mga luma, yung mga crosswheel. Plate lang, napapalitan mo lang ng o-ring. Yung mga o-ring, ito nga yun. Ngayon, hindi na. Hindi na ganito ang gamit nila. Ang dami namin doon, nakasabit doon dahil sa mga crosswheel, saka sa mga lumang modelo, ganito. Hindi na. Ito na po ang gamit nila. Molded piston na napakamahal. Mga kapatid, ibubuin namin to bukas. At ipapakita namin sa inyo na yung Avanza na to, ayan, yung gray na yan, patatakbuhin namin yan, ito yung transmission niya, ayan. So bukas pag nakita nyo tumatakbo na yan, isasama ko na lang update dun sa vlog natin. Ubus na to?
ubos na to. Ando doon na sa kanya. Oo. Napakamahal. Naubos ang pera ko sa kaabono dito, mga kapatid. Ayan po yung Avanza, oh. Ayan. Tapos yung mga Starex na nagpasukan kanina, ayan po, oh. Oh, ayan. Tapos yung ginagawa ni Kuna to, ayan, naisampa mo na yung transmission. O ayan, mga kapatid, ito pong GLI na to, ibebenta daw ng may-ari yan. Pero maayos na transmission. Ay, nako, bago lahat ng rebuilding kit niyan, maayos na. Eh, hindi ko lang alam, Dr. Combe, kay Dr. Combe po yan eh. Kung ibebenta nyo po, ayan, ina-ads ko na dito sa vlog. O ayan, kontakin nyo na lang po si Dr. Combe. Bagong overhaul po ang transmission nito. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Linggon-linggo, wala kaming magawa kundi magtrabaho dahil ang daming backlog itong nakaraan naming bakasyon. Ngayon po, napuno naman ako dito ng Starex. 5 Starex po ang pumasok dito sa shop ngayong araw na to. Kaya nga sabi ko, baka pwedeng palitan na natin yung pangalan natin ng Autorex. Hindi na po Autorans. Kaya, 1, 2, tapos meron pa po dito 3. Okay. Tapos, ito pa po 4. At yung pan-5 po, ito, nakarampa 5 Starex ang gagawin natin. Yun nga lang, lahat po mabibigat ang sira. Ito, overhaul. Hinila na lang po ito dito. Galing na to sa ibang shop. Isa naman na yon ay pyesa ng clutch. Clutch master. Kaso walang mabili dito. Ito naman, mga pangilalim. Yung isa doon, ayun, top overhaul yun. Yung nasa loob, yun, top overhaul. Tapos, yun, dami. Ewan ko. Kailangan makakuha na ng magaling na mekaniko na Koreano. Hindi po, biro lang. Okay mga kapatid, dito papakita ko sa inyo. Meron akong isang customer na napabili siya ng turbo na galing ng China. Ang problema po, talagang mahinang klase. 2 buwan pa lang yung turbo na to, bumigay kagad. Ayan mga kapatid, tignan yung galaw ng impeller. So siyempre pag sira itong impeller, sira rin yung turbo niyan, yung turbine doon sa likod. So ito yung naririnig niyang ingay. Sobrang ingay talaga. Kapag ka pinaandar mo, naku po, akala mo katok na makina. Pero hindi naman kasi matinis yung ingay niya, napakaingay. So ayan po, bagong-bago pa yan. Yung turbo na yan na China. Dito po sa Pajero Field Master. Kaya kung ako po tatanungin nyo mga kapatid, kung may mabibili kayong surplus na turbo, mag-surplus na lang po kayo kasi pag talagang ang binili nyo, yung mga China na ganito na turbo, ang turbo hindi po ordinaryong pyesa yan eh. Talagang matindi ang trabaho niyan. Sa pangalan pa lang, turbo. Tapos ang mabibili nyo, mahinang klase. Talagang masisira kagad. Ito, 2 buwan, sira kagad. Yung turbo. Matindi po. Kaya kung ako sa inyo, marerecommend ko, kung walang original na mabili, pagdating sa turbo, bili kayo ng Japan Surplus. Puntahan nyo po si Sir Ariel, Genome Auto Supply, diyan sa Blooming Street, Laguna Street. Genome Auto Supply, Ariel Sonorio. Pilitin nyo siya, nabigyan kayo ng magandang turbo, yung Japan Surplus. Kasi siya, kapag ka may problema, pwede nyong isoli. Hindi siya mahirap kausap. So ayan po, Ariel Sonorio, Genome Auto Supply, diyan po sa Laguna Street, sa Manila. Mga kapatid, pasensya na kayo. Hindi pala Starex yung isa rito. Namalikmata ako. Ayan, malikmata. Ito po pala yung space gear. Ayan, space gear. Ang pagkakaalam ko kasi sa history nga po nitong sasakyan na to, parang dito ginaya yung yung Starex. Ang predecessor po kasi nung Starex ay yung itong Mitsubishi Delica na 4D56 ang kanyang engine. Ito namang si Starex, yung mga unang modelo noon ay D4BH. Yun yung engine. Pero parehas na 4D56 yun kasi nga dito nga ginaya sa Delica yung mga nauna. Tapos nagkaroon pa ng Hyundai Grace. Same engine din ang ginamit, D4BH or kaya 4D56.
Yan, o, pasensya na po kayo na malik matao kanina. Akala ko ito'y Starex, pero tingnan nyo naman ho kasi, maliit lang siya. Pero, ang kanyang itsura talaga, ay kamukhang kamuha talaga. Nitong ayan o, nagtalikuran nga sila eh o. O, iba nga lang ang ano nito, iba ang taillight. Magkaiba na sila sa taillight. Ayan, pero ito naman yung Delica. O Chip, bago tayo matapos, paalam na tayo. Bye-bye! Bye-bye! Di ka narinig sa mic. Bye-bye! Bye-bye!